Kayo ba ay kumpiyansa? Kasi sabi naman daw nila, stable daw ang supply hanggang July. Alam naman natin, 12 ang buwan sa isang taon. What happens after July? August, September, October, November, December. And that's just for this year. Next year, let's face next year some other time. But in terms of availability and affordability, husto ba ang ating supply at abot kaya ba ni Juan de la Cruz? Okay. Sa supply, wala tayong problema sa ngayon dahil unang-una anihan. No? Bigas po ito. Iklaro lang po natin, bigas. Yes, bigas. Yes. Okay. And then, binuksan na naman nila yung window for importation. So, pumapasok naman yung mga imported. No? But kung hanggang July lang sila makakasiguro sa supply, ang tama yung tanong mo, paano after July? No? Kasi yung after nitong harvest ngayon, magtatanim na naman yung mga magsasaka around May, June, no? And then ang sunod na ani niyan, mga late September, October. Okay. No? So between July, you have August and September, you have about 2 or 3 months. Wala tayong masyadong ani. At yun ang dapat natin paghandaan, no? Kasi baka magkaroon ng kakulangan dahil yung inani natin ngayon ay paubos na at baka wala tayong masyadong maangkat dahil nga sa kaguluhan. So yung 2-month period na yan bago tayo umani uli sa later this year is very critical. No? I think yung bigger issue is yung presyo. Kasi ngayon pa lang, tumataas na ang presyo ng bigas. In fact, even before the Iran crisis, binuksan nila yung merkado sa imported, nag-umpisa nang tumaas ang presyo ng bigas. No? Surprisingly, kasi napakamura yung bili sa mga magsasaka last year. Ang daming umiyak na magsasaka. Hindi naman gumalaw yung presyo sa international. Pero sumipa yung presyo ng imported at saka local nung January, February. At doon nadagdagan pa nung nagkaroon na nung gera sa Iran. No? And sa nakikita ko ngayon, baka magpatuloy pa yan dahil tatama na yung epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo, ng gasolina, at ng presyo ng fertilizer.